Silud po lahat ng daan ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan ng ating minamahal na Apo Conching. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, lahat ng kahiwagaan ay kayang gawin niya. Himala at kadakilaan ay taglay niya. Kaya't ang bawat isang anak niya, paanyaya'y kulalianin siya upang malubos ang pagtanggap, damhin siya sa puso ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Pakitingnan nyo nga po yung pintuan, baka tumatama dyan sa... Ay. Ay, electric fan. Pakipatay nyo nga. Okay na. Limang katok yun ah. Oh, 5 lagi. Tok. Limang daliri ng Ama yun ah. Kumakatok na. Okay na. Ayos na. Tumigil na. Tapos na ipanawagan.
Sabi ng ama, mga anak, 5 daliri ko, nananawagan na sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Tingnan mo nga naman, ano? Ang lahat talagang lahat ginagawa para maghupo, ano? Subalit, lahat din naman natatapos. Buhay ba ang Diyos? Kapag pinagnilayan mong mga nagaganap, bandang huli matatawa ka pa Di po ba? Sa unay parang, kung di ka magpipigil ng sarili mo, talagang makapandadago ka. Ano? Subalit, ang saya. Di po ba? Ano lang ang buhay. Kaya't inyong pakinggan ang mula sa hukom. Napakabuti ng Ama. Napakaganda ng istorya dito sa mga aklat ng hukom Kung paano hukuman ng Ama yung mga tao Ano? Ang Espiritu ni Yahweh lumukob kay Jepti. Nagpunta siya sa Galaad at Manases. Pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Galaad at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Amonita. At nangako si Jepti kay Yahweh ng ganito, kapag nilukob ninyo na malupig ko ang mga Amonitang ito, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa akin pag-uwi ko. Sinalakay nga ni Jepti ang mga Ammonita at pinagtagumpay siya ni Yahweh. Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aroer, na palibot ng Minit hanggang sa Abel-Quaramin. Marami silang napatay na Ammonita. Nang magbalik si Jepti sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng kanyang tamburin. Siya lamang ang anak ni Jepti. Nang makita siya ni Jepti, hinapak niya ang kanyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, anak ko, kay bigat ng bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Naipangako ko kay Yahweh na ihahandog ko sa kanya ang unang kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon. Sumagot ang anak ni Jepti, kung nakapangako kayo sa kanya, tuparin ninyo. Yamang niloob niyang magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway na mga Ammonita. Ngunit may isa lamang po akong ipapakiusap sa inyo. Bayanin niyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pagkadalaga. Pumayag naman si Jepti na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkadalaga, sapagkat mamamatay siya nang hindi magkakaasawa. Pagkaraan ng 2 araw, 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at sinigawa naman ito ang kanyang pangako kay Yahweh. At siya'y namatay na isang dalaga. Mula noon, naging kaugalian sa Israel na taon-taon ay 4 na araw na ipagluksa ng mga kababaihan ang kamatayan ng anak ni Jepti. Kung inyong pagninilayan, ang laki ng agwat ng pagkakaiba ng panahon na yaon. Kung paano ang ama, ang hinihiling niya'y buhay, ang kapalit sa pangako at panunumpa sa kanya. Subalit nang ibinaba ng ama ang anak na tagapagligtas at buong-buong tinupad ang paghahain at paghahandog ng dugo at laman, pinawi niya na ang lahat ng hain. Tinapos niya na ang lahat ng handog. Nagawin man nila yaon, hindi naman nagiging totoo tapat sila sa kanya.
Kaya't iniba niya ang mga kautusan na ang pangunahing binahagi niya na nais niyang matunghayan ay isa lamang. Ibigin mo ng tapat siya. Sapagkat kapag siya inibig mo, magagawa mong ibigin ang kahit na sinong kapwa mo tao. At siya ng Ama, hindi siya masiyahan sa mga handog at alay ng mga anak niya sapagkat talusira sila. Ano man ang piging na paghahandog, wala pa rin doon ang katapatan at pakikipagtotoo nila. Ano man ang patayin nilang para ito'y ihain at masamyuni ang usok ng mga hain na ito, wala pa rin katotohanan sa puso nila. Kaya't ibinaba niya ang pangitain ng tao'y magigsing at mamulat at makita nilang katapatan at pagiging totoo na hindi lamang sa hain nasisiyahan ng Ama, kundi sa kanilang mabubuting gawa. Hindi sa handog nalulugod ang Ama, kundi sa pusong tapat at makatotohanan sa Kanya. Kaya't pinakli niya at tinapos ang mga hain na di totoo, di bukal na pagsusunog, kundi ang nais niyang matunghayan at nais niyang makilala ng mga anak niya'y yaong puso niyang matapat, yaong tapat niyang pag-ibig. Kaya naman, ang lahat ng sa Kanya'y kumikilala at nakakilala sa Kanyang anak, nadarama sa puso nila ang pagmamahal sa kapwa at hindi nila inaalintana ang anumang kawalan nila sapagkat sa Ama sila nananalig at umaasang di magpapabaya siya. Yan ang dahilan kung bakit tumubos ang Sang Kristo. Yan na nga ang katotohanan kung bakit gumawa ang Kristo. Kaya't kung lahat lamang ay gayon ang pag-iisip, sino nga ang magmamalaki at sa Kanya ay magbibigay papuri sa sarili. Kundi ang gagawin, siyang pararangalan, siyang pasasalamatan, siyang pupurihin upang malugod siya na tuwiran. O aking mga minamahal, ano nga ba ang layo ng Ama? Walang dilit iba. Nitong mga sumunod na panahon sa takdang panahon na yaon, na mula sa anak ang pasimula, na mula sa anak ang pagpapatotoo, ng Ama ang nais niya'y pag-ibig ang dulot at idudulot kanino man. Pinakita ang nararapat, pinatupad ang dapat. Kaya't ang lahat na sa Kanya'y totoong nakikipag-isa, ang pag-ibig sa kapwa nila'y totoo ding buhay at nabuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan noong unang panahon, mandaraya sa hain ng tao. Sa Ama, nagmula ang pagpapalago ng kanilang mga hayupan, subalit hinahandugan siya ng pingkaw, ng bulag, ng payat, yung hindi nila pakikinabangang maigi. Hindi na siya ng Ama, kaya't ibinigay ang tunay na hain at tandog, ang dugo at laman. Magpahanggang ngayon may nagaganap na ganito. Ngunit patatanaw ng utang na loob na malaki ng kapwa-tao sa kapwa-tao, samantalang nasilayan ng Ama at kitang-kita ng Ama kung paanong pasimula ang nakaraan at kasalukuyan na gawa ng nilalang. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga ang ganang makakaunawa sa kabutihan at kabanalang taglay ng Ama? Yung mga nagtataglay ng totoong espiritu at hindi espiritong mandaraya. Sino nga makakadama ng totoong katapatan ng Ama? Yaong tapat ang puso nila totoo sa Kanya. Sino nga ang magnanasang gumawa ng mabuti sa kapwa niya? Yaong may takot at may pagmamahal sa Kanya. At sino nga ang mga talusira? Yaong mga espiritu ay nasa kanilang taglay, hindi siya, kundi ang isa, masamang espiritu. Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, kaya't maliwanag na tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Pagmamalakihan mo ba ang Ama?
kahit kailan di mo mas siya mapagmamalakihan, sapagkat ang lahat ng bagay ay sa Kanya, at ang bagay na iyang nakamta ng tao ay pahiram lamang. Lahat ng may hawak ng ari-arian ay pinahiram lamang niya, hindi sa kanilang ganang kanila. Kaya't kapag lumisan ng hiniraman at pinahiram, walang daladala ni isa man. At yun ang pawang katotohanan, mga mahal. Ang nais ninyong dapat impukin ay siyang ayaw naman tanggapin. Subalit ang ayaw ng Ama na dapat niyong likubin at tipunin, siyang ginagawa ng taong makalaman at makasanlibutan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Gawin mang kahabag-habag at abang-aba sa pananawang gawain ito ng mga tao. Sa gawa kong mainam at mabuti, kalugod-lugod pa rin ito. Sapagkat ang makikinabang sa dakong ito, yaong nakinabang nga sa Espiritu Santo, ngunit hindi pagkatao at katauhan ang tinanggap-tinamo, kundi mismo ang bumuhay at nagpapahiram ng buhay. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, ang may pandinig muli nakarinig. Mula kay Mateo. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang pigi ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na inaihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanila, kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal. Naman ang isa. Sinunggaban naman ang iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at pinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan. Kaya pumunta nga sila. Anyayahan niyo sila sa kasalan ng lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masasama at mabubuti. Ano pat, napuno ng mga panauhin ng bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasal. Bakit ka pumasok, kaibigan? Nang hindi nakadamit ng pangkasalan, tanong niya, hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ikaw ba, bago ikasal ay tapos na ang damit mo? Hindi ka pa man nakatakdang ikasal, tapos na bang damit mo?
O nang tawagin ka ba pagda ka ay sinuot na yung pangkasal mo? Mga minamahal, ang panawagan ng Ama sa lupa ay walang katapusan. Pinaghanda niya na ang lahat ng dapat niyang handaan. Hinanda niya na ang lahat ng dapat ihanda upang ang lahat na lamang ay kanyang tawagin at ang lahat ng tutugon ay makikisalo sa kanyang piging. At ang kanyang maringal na paghahain, ang lahat ay nais niyang pakainin. Sapagkat, hambing sa taong kinakasal, hinahanda ang kanyang kasuutan, hinahanda ang kanyang tutunguhang dambana kung paano siya makikipagtipan sa taong kanyang ikakasal at pakakasalan. Maaari ba kayong makapasok sa kaharian ng Ama na makasanlibutan ang ginagawa ninyo? Maaari bang kayo makalaman at ang paghahari ng Espiritu na banal ay nasa inyo? Maaari bang ang pagkain ng isang banal ay makain ng isang masama? Kailanman ay hindi makakakain ng isang mabuti, ng isang kasamaan na pinagmulan at dayo'y malalason ang kanyang kabutihan. Kaya't ang sino mang nagpapakabuti, iniiwas ang sarili sa makasasama sa kanya. Bagkus nilalapit niya ang sarili niya sa makabubutit pagbubuti ang kanyang hahanapin. Alalaong baga, mga minamahal ko, walang tugot ang paanyaya ng Ama sa bawat anak niya. Walang tigil at walang tugot man din ang kanyang paghahanap para sa mga anak niyang inaanyayahan. Subalit ilan kaya ang taong matwid na nagsasabing, opo, susunod ako. At ilan kaya sa laksang bilang ng tao ang mapangatwiran? Marami pang dahilan. Hindi ako pwede ngayon, hindi ako pwede bukas. Marami akong gagawin, marami pa akong dapat gawin. Marami akong kaukulan na dapat pansanlibutan ay aking hanapin. Subalit hanggang kailan kaya gagawin ng Ama ang magbatasya, pagbatahan ng lahat ng inaanyayahan? Hanggang kailan kaya nakabukas ang panawagan niya? Hanggang kailan niya kaya tatawagin ang lahat para sabihin, hali kayo, kayo sumalo sa aking piging. Upang pagdatal ng takda, sama-sama tayo at doon ay likas ng kabutihan at kabanalan ang suma sa inyo. Mga minamahal ko, kay buti ng Ama, walang puknat, walang tugot, walang pasubali ang kanyang gawa. Lahat ng bawat araw, lahat ng bawat gabi ay siyang gumaganap, tumutupad sa lahat ng mabuti. Subalit ilan ang mga anak niya namamasdan ang kabutihan niya, nasusundin ang kalooban niya, natutuparin ang mga aral niya upang makasalo sa piging niya, na doon kung saan dako ay isusuot na ang maringal na kasuutan, malinis na kasuutan, na damit kailanman na dinahuhubarin sapagkat katulad ng kanya tunay na kalinisan, na tunay na kaputian, taglay ng kalwalatian. Mga minamahal ko, katotohanan ng aking tinuturan. Subalit ilan na makakaunawa, ilan ang tatanggap, ilan na magsusumakit, na itututo pa rin, na ito'y mimithiin. Wala. Walang wala. Kung ang pagkatao ay pagkatao man din. Kung ang isip ay katauhan, kung ang damdamin ay pagkatao, na nalilibang, nasisiyahan sa panglaman, pangsanlibutan, na gawain, na tanawin, na pagkain, na dako at lugar. Mga mahal, walang pinagkaiba nang ibinaba ang anak, pilit na pinatay upang agawin ang kabutihan. Ngunit sinong likas na mabutit banal ang maagaw ng masama kung tunay ng taglay ay mula sa amang dakila? Ang may pandinig ay nakarinig. Yaon ang patuto, mga mahal ko. Walang hindi magbabago kapag tao'y gumusto, pagkat Ama ang sinunod nito at tinanggap na totoo. Subalit hindi makapagbabago ang sinumang umaayaw sa amang bumuhay at bumubuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Wika nga, hindi ka pa humihingi, batid niya na ang hihingin mo.
Hindi ka pa nagsasabi, batid niya na ibubuka ng bibig mo. Hindi ka pa man nakaparoon, kilala ka na't nakita ka. Wala ka pang nagagawa, batid niya na ang gagawin mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nais nyo bang makasama sa piging ng kalwalatian? At tunay na galak na wala ng humpay. Batahin ninyo ang panandalian yung pinaghihirapan ng kalooban para lamang masunod nyo ang kalooban ng Ama. Tiisin ninyo ang mga kadustahan sa kalupaan habang kayo'y dinadalisay upang maging timbang ng Ama inyong kamten. Hindi ang timbangan ng kapwa nyo upang hatulan kayo, kundi ang kahatulan na tunay na hustisya at husgado ng tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sino nga bang alipin ang di nag-utos sa kanya'y amo? At sino namang amo ang mabuti na ang kanyang alipin ay dudustahin at pasasakitan? Kung ito'y tunay na amo at mapagmahal, kukup-kupin niya ang alipin niya, bubusugin niya ng pagkain at di niya pasasakitan, kundi kanyang dadamayan at ito'y kanyang aaliwin. Kaya't kung tunay niyong kilala ang amang sa inyo'y umaalipin upang kayo'y pabutihin at maging kabutihan ang inyong taglay, kailan may di kayo masasakitan sa inyong kaibuturan ng kalooban, at kundi man gayon, na nalasap nyo'y hirap, siya naman ang nagpapagaan upang inyong masilayan, siya ang kagaanan ninyong lahat. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang wika nga, paano mong masusubukan ang iyong kaibigan sa kanyang katapatan kung wala sa inyong magdaraan na kamalian? Upang aminin ang nagkamali at magpatawad naman ang pinagkasalahan, upang patutuhan ang tapat ang kanilang pagmamahalan. Yaon ang may pandinig ay nakarinig. Paano masusukat ng Ama ang kalaliman ng sinuman kung wala siyang ibibigay para ito'y sukatin? Subalit ang lahat na nasukat niya ay may katapatan, siya pa rin man naman ang mangingibabaw. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung ang buhay nyo, natanggap nyo ito, na di nakita ang nagalay sa inyo, gayon din o tao ang kaligtasan nyo, matatamo na di masisilayan. Yaon amang magbibigay upang kayo'y kanyang hatulan, at ikaw ang ganap na sa kanya'y marapat kung ito'y gantimpala o kapahamakan. Kaya't ang nasa niya ay ito lamang, sa tuwin ay danghin sa inyong kalooban, yung kanyang pagmamahal at dinang sa inyo bilang taong masasaktan. Iyan aking mga mahal, ang tuwirang nasa iyanay nitong Ama na butihin
kung siya ang sa inyo'y naging ganap, sa piging niya'y kanya kayong ihaharap. Kayo ay lalabing isa o kung ilan, maging sino man kayo, kung napili niya'y masisiyahan siya sa tapat ninyong pusong taglay o tao. Kaysa marami, walang tapat ni ano, na di siya masisiyahan, na di siya malulugod, na di siya magkakaroong galak na tuwiran. Kaya't patuloy ang pananalang, sa daigdig siya'y lumilibot na ganap. Hinahanap niyang sa kanya ay tatanggap, na lubusang kikilala at tuwirang susunod sa kanya tao. Iyan ang totoo, magbulay at magnilay kayo. Lahat ng tinuran ko, lahat ng nilahad ko, lahat ng ito'y pawang totoo. Kung bilang pagkatao ang magtutura, anong talino niya't patutong ito'y magaganap. Subalit ang hindi nyo mahawakan, ni mahapkan at masilayan, sa inyo ay patuloy na gumaganap, upang patuloy na kayo'y maging dapat sa isip at damdamin, sama ay manahan at siya rin nama'y mananahan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Walang buto sa inyo'y makapananahan, sa inyo ay tatahan, gagawing templo ang lupang katawan. Kaya't kayo'y magnilay at magbulay, magtanto't magsuri nga kayong ganap. Sa wika ko ay lumimig, magnasang ito'y kangtan at mahal ko kayo, mahal na lubusan. Gawa ko ay kainam, salita ko'y kay buti, kayo ay numamnam, kayo'y masisiyahan, upang kayong lahat mga bagong buhay. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Ano't binaba ako naman ito? Mga minamahal ko, mainamang nagsimula kayo sa matarik at mataas na pag-iisip nyo, at sa kalooban nyo'y walang makapanaig ni kahit na sino. Subalit nang tinanggap nyo yaw ngamang pinakikilala ko sa inyo, buong kababaang naging ganap kayo sa Kanya. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba nga ma? Tapat ba nga ma? Totoo ba siya? Dakila ba siya? Mga minamahal, mahirap unawain ang mga salita ng Ama kung wala kang espiritong uunawa. Kaya't ang nais niya,
ang Espiritu niya ay siyang mabuhay at huwag siyang mamatay sa katawan ng tao. At ang isang Espiritu ang patuloy na binubuhay ng taong sa kanya'y hindi lubos nakilala at kumikilala. Mga mahal, halina kayo sa paanyaya ng Ama sa piging ng kasalan, sa kanyang handog na mainam, sa kanyang tunay na kabutihan. Kayo ay maging ganap na tumanggap, makisa, upang mawawaan ninyo yung layon at kanyang nasa pagharian kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya tandaan mo, sa bawat maghapon at gabi man, kapag ang ninanamnam mo'y salita ng Ama, nawawala sa isip mo may sakit ka, di mo nararamdaman sa damdamin mo ang mahirap, sapagkat inaaliw ka ng Espiritu niya upang maging masigla ang katawang lupa mo. At siyaon, ang kagalingang mong natamo, ang pagalingin ng iyong kaluluwa at espiritu ay lumakas upang maging ang katawan mo may taglay mang karamdaman pa ito, patuloy na sumisigla, lumalakas at nagaumapaw ang galak sa puso mo hanggang sa layo niya at nasa magawa niyang mahirap para sa tao at himala na di kayang gawin ng tao. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan. Buhay nga po ba ang Diyos? Hindi nga ba't kapag ikay bilang tao, ang pinakaayaw mo ay magkasakit ka, maghirap ka? Di ba ga? At yung saktan kang damdamin mo ng kapwa mo? Ngunit kapag isang lingkod ka pala, o dili kaya kumikilala ka ng Ama, daranasin mo ito. Bagamat, sagana ka sa lahat ng bagay, ang hirap na pakikitungo ay mangyayari sa iyo. Sapagkat yan, ang pagmamasid ng Ama sa iyo kung paano mo pakitunguhan ng mga mahirap, pakitunguhan. Pakisamahan ang mahirap, pakisamahan. Mahalin ang mahirap, mahalin. Tanggapin ang mahirap, tanggapin. Unawain ang mahirap, unawain. Ngunit hindi mo nga kaya yan. Sapagkat ikay tao, marupok, mahina, at madaling matukso. Kaya ang Espiritu niya, ang binigay niya, at ang lahat ng tumanggap at nakiis at nakipagtuto, ang di nila kaya, nagagawa nilang kayanin at makaya. Mga minamahal, anak ba kayo ng Ama? Nasa inyo ba ang Espiritu niya? Anong Espiritong meron siya? Di bagat mabuti, mabait, wika nga, magandang loob, kagandang loob ang dulot. Kaya naman, dati ka bang masama ang pag-ugali? Dati ka bang masama ang pag-iisip? Masama ang kalooban? Patotohanan mo, banal na Espiritong nasa iyo at di masamang Espiritu. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang tema ngayon ay pagsunod sa piging. Anong hinain ng Ama sa inyo sa piging niya? Pagkain ba na pang bibig, pang tiyan, o pagkain pang espiritual, pang kabanalan, pang kaluluwa, at maging ng katawan? Kaya, walang hain. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Subalit, nalasap niyo ba ang tamis? Ang linamnam, ang sarap, kahit wala kayong inangata, nginunguya, sinisip-sip sa bibig, ang tamis ay nanunuot sa kalamnan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Nalalasap sa puso, hindi sa labi at bibig, dila ang pangnamnam. Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya, kuminsan, ang sabi sa iyo ng kapwa mo,
hu, hu, hu. Sabi mo naman. Kuminsan sabi sa'yo ng kapwa, habla, 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 habla. Sabi mo naman. Kuminsan sabi sa'yo ng kapwa mo, hu! Sabi mo naman. Ngunit kapag ikay nasa pagkatao, ang lahat na yung ginawa sa'yo, ano ba talaga? Bakit ba? Ano ba gusto mo sa akin? Magtapat ka nga sa akin! Ano ba gusto mo? Yan ang tao. Ngunit kapag nasa espiritu, iba na yun. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, aba, mukhang kakinis mo. Subalit, ang paa mo ay nasa buto. Kaya, yan ang pangalagaan natin. Ang buto ng tao ay may utak. May langis, may tubig na kasama. Pag ito ay nabulok na, ano kaya ang magiging resulta? Ang Ama pa rin ang kailangan. Siya ang mag-aalis niyan ng bulok sa loob na di makita. Ang lang sa tubig na marapat, ang kulang sa bitamina, at ang labis na tubig niya kayang alisin, ilabas niya nang magpantay ang buto mo na tama at magagawa niyang maging masiglat, malusog. Kaya't hanapin, tanggapin, at siya ay kilalanin. Halina, halina o tao, magnilay, maggulay kayo. Ay, nako. Alam niyo po, kapag may sakit kang sa baga, sa atay, sa abdo, yung nasa loob, hindi ka na mahirap harapin eh. Wala kang amoy eh. Eh kapag ang sakit mo sa balat, may singaw, pagkatapos magmamalaki ka pa, na hindi ka dadating, hindi ka babalik, hindi ka, abi katuwa ko lang. Katuwa ko lang. Kung makakapili nga lamang at sasabihin ko sa Ama, Ama, wag mo akong pahatdan ng mga may sugat ha. Pwede. Eh pagkatapos, pag piniliwanag mo, ganito, oo sa'yo, sasagot oo, sasagot opo, pagkatapos, nasaan? Abay, katuwa lang. Kaya kung makakapili ka at pipili ka ng babanyusan, abay yung walang amoy at singaw na malalanghap, bakit naunawaan ba ito? Inuunawa ba? Bandang huli, utang na loob mo pa. Eh, kaya hindi ako bumalik. Eh, kasi wala naman ako nadama. Eh, ano mo madadama mo? Kasama mo si demonyo. Huwag po kayong magagalit. Magpakatapat tayo. Magpakatotoo tayo. Hindi ikaw yung kapatid huwag kang malungkot. Magpakatapat po tayo. Magpakatotoo po tayo. Para naman masabi ninyo na kung hindi sa Panginoon, sadyang walang tutupad. Na kung hindi sa Kanya, walang gaganap. Na kung hindi siya, umuwi na kayo. Wala na. Ayaw na. Ayaw. Ayaw na. Sukang-suka na. Pero salamat sa Ama,
Salamat sa Panginoon. Hali kayo, gustong-gusto pa. Hali kayo, masayang-masaya pa. Hali kayo, samantalahin nyo yung gustong-gusto, masayang-masaya. Baka pag umayaw, ayaw na talaga. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sapagkat hindi naman magagawa iyan. Gustuhin man ng Ama kung yung binibigyan ay ayaw. Naniniwala baga kayo? Hindi kayo pinagmamagalingan. Hindi kayo pinagyayabangan.